Hello guys, meron lang gustong i-share. Sa mga nakaraang video ko ay madalas akong mag-upload at patunayan na ang Panginoong Kristo ay hindi tunay na Diyos. So marami sa mga nakakapanood ng aking mga video ang tumututol at nagbibigay ng mga argument or mga verses sa Bible para patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Isa po sa mga talata na aking nababasa or madalas gamitin or pagbatayan na di umano ay tunay na Diyos daw ang Panginoong Kristo ay yung nakalagay sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, talatang 8, na dito daw ang Diyos Ama ay nagpapahayag sa kanyang anak at sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. So, ang kanilang argument, kapag ang tunay na Diyos, which is ang Ama, ay nagsabi sa kanyang anak na si Kristo ay tunay na Diyos, batay sa talata, hindi na natin dapat questionin yung bagay na yun. Kumbaga, kung paanong ang anak ang siyang nakakakilala sa ama, gayon din ang ama ang higit na nakakakilala sa anak. So kung sa talata daw na iyon ay binanggit na si Kristo ay tunay na Diyos at ang nagsabi mismo ay ang kanyang ama, meaning to say, tunay na Diyos ang Panginoong Kristo, or else magsisinungaling ba daw ang tunay na Diyos o ang ama? So sagutin po natin yung bagay na ito. Abangan po ninyo, akin pong lilinawin ang bagay na yan doon po sa page na Back to the Scriptures Ministry, sapagkat ako naniniwala na maraming hindi nakakaunawa talaga ng lubusan sa talatang ito, at ito po ay nagagamit upang dayain ang marami at palabasin na si Kristo ay tunay na Diyos. In fact, nung ako ay naniniwala pa na si Kristo ay tunay na Diyos, isa rin itong talatang ito na paborito ko pong gamitin. Kasi kung titingnan mo nga naman, napakabigat na nito. Siguro kung pipili ka ng mga batayang talata para patunayang si Kristo ay Diyos, isa na siguro sa pinakamabibigat na magagamit mo is yung mismong ang Diyos ang magsasabi. Siyempre, no doubt talaga ito. Pag ang Diyos ang nagsabi, hindi mo pwedeng sabihin hindi yung totoo, or else ba mas magaling ka pa sa Diyos. Kaya itong talatang ito ay paborito ko rin itong gamitin para patunayang si Kristo ay tunay na Diyos. Kahit sa mga debate ko noon, nung pinatutunayan ko na si Kristo ay Diyos, hindi mawawala ang talatang ito. Pero noong nakita ko yung liwanag sa 10 utos na si Kristo pala ay hindi tunay na Diyos, kundi ang Diyos na kinikilala niya ay ang Ama, doon ko naunawaan na mali pala yung unawa namin dito sa Hebreo 1 talatang 8. So abangan po ninyo mga kaibigan, sasagutin po natin ng buo po ito sa Back to the Scriptures Ministry. Pero bago po dyan ay magbigay ako ng konting idea para malaman ninyo kung saan tatakbo yung usapang ito. Granting po natin, sinasabi ng Diyos sa kanyang anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Pansinin po ninyo, alam niyo po ba na hindi po ito pumapabor sa doktrina ng mga Trinitarian? Kasi po ang mga Trinitarian ay naniniwala na may isang Diyos na may 3 persona. Meaning to say, ang Ama, kapersona niya yung anak, pero hindi sila dalawang Diyos. Dalawa silang persona, pero iisa lang silang Diyos. So sa talatang Hebreo 1:8, ang sabi ng Diyos, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Hindi naman sinabi sa talata, sinabi ng Diyos sa kanyang kapersona, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Hindi ganun Ang sabi, sinabi sa anak o tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Meaning to say, hindi sinasabi ng Diyos dito, i-granting natin yung interpretation ng mga naniniwalang si Kristo ay Diyos sa talatang ito. Kung sinasabi ng Diyos na si Jesus ay tunay na Diyos, hindi ba lumilitaw, hindi naman ipinakikilala ng Ama na si Kristo ay kanyang kapersona, kundi pinakikilala niya na isang tunay na Diyos. So kung yung Ama ay tunay na Diyos at sinasabi niya na yung kanyang anak ay tunay na Diyos, hindi ba parang sinasabi sa talata na dalawa ang tunay na Diyos? Kasi hindi niya naman sinasabi sa kanyang kapersona ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos para tumama yung mga Trinitarian. Ibig sabihin, mas papabor nga ang talatang ito sa paniniwala ni Soriano. Kasi si Soriano naniniwala, hindi iisa ang Diyos, marami. Tunay na Diyos pinag-uusapan natin dito. So, mas pabor nga ito sa doktrina ng MCGI, hindi sa mga Trinitarian. Pero nagtataka ako, yung mga Trinitarian, ginagamit ang talatang ito para patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Pero sa kanila, isa lang naman ang Diyos. So, yung Ama at saka anak, hindi sila dalawang Diyos, kundi magkapersona. Bagay na hindi naman sinasabi sa Hebreo 1:8. So, dito makikita mo yung maling interpretation ng mga Trinitarian.
Pero hindi ko sinasabi tama yung interpretation ng mga MCGI dito ha. Ito ay pag-analogy lang o pagbibigay ng idea kung kanino mas tumatama yung interpretation ng Hebreo 1:8 kung susundan natin na si Kristo ay tinuturong tunay na Diyos sa talatang ito. Pero sa katotohanan, kahit po ang MCGI ni Soriano at lahat ng mga Trinitarian ay nagbibigay ng maling interpretation sa talatang ito sapagkat hindi kailanman sasabihin ng tunay na Diyos kay Kristo na siya ay tunay na Diyos or else magiging dalawa ang tunay na Diyos. Eh sino yung tunay na Diyos sa talatang ito? Siyempre yung kanyang ama, hindi yung anak. Abangan po ninyo mga minamahal, ipapaliwanag po natin ito ng may katwiran at mayroong matibay na batayan sa Biblia na ang Hebreo 1:8 ay hindi nagtuturo na si Jesus ay tunay na Diyos, kundi ang Diyos Ama o si Yahweh.